Magandang lalaki ho ako ngayong Martes ng gabi. Sana all. Sana all. Hoy, ngayon po ay June 18. June 18, bukas ay birthday ni Kapepe. Hindi ba? Bukas ang birthday ni Kapepe. Oo, si Jose Rizal. June 19 ang kanyang birthday. Happy birthday, June 19, si Kapepe. At maulang Martes. Actually, kaninang bandang hapon, early evening, medyo may kalakasan ng ulan. Ngayon, pagpasok namin sa building, tumila na dahil alam niyang mababasa ako. Ay, welcome ho sa ating programa. Ang pangalan po ng programa natin, whatever it is, Dr. Love Radio Show. Until 11 o'clock, 1.5 hours po tayo magkukwentuhan. Siyempre kasama ng mga musika, mga awiting ating itinatampok. Ngayong gabi, ang gaganda ng mga music natin. Mga music ba ng 80s and 90s? Ayun, di ba? Early 90s. Tayo po'y napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At kasabay napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At pwede nyo kaming sundan, hanapin lamang po mga kapatid. Please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyong nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa Facebook, X, TikTok, Instagram, and YouTube. Hindi nyo nakita, no? Hindi nyo nakita. Para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng inyong buhay kasaysayan, liham kasaysayan, mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pagtitiis, pagtsatsaga, kwento ng tagumpay, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kayo, tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 8631-6674. Sa mga nanonood sa Facebook page ng Dr. Love, wala po kayong madidinig na awitin sa Facebook page. Minumute po namin yan for some issues, copyright issues. So, wala ko kayo madidinig. Kung gusto niyong madinig ang mga awitin, halimbawa, When Will I See You Again? Emotions, inawit ni Samantha Sang. Yung awitin ni Rosemary Clooney na Sway, bago inawit ni Michael Bubble. Kilala niyo si Michael Bubble? Michael Bublé, umawit din ng Sway. Inawit muna yan ni Rosemary Clooney, ang tiyahin ni George Clooney. Yan, marami tayong mga awitin na itatampok ngayon. In the meantime, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 18 ng buwan ng Hunyo. Matatagpuan ng Ebanghelyo sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti,
At binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ito'y sapagkat kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamit? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Kapag ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Kaya nga kayo ay magpakasakdal tulad ng inyong Ama na nasa langit ay sakdal. Giliw ng mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:47 ang ating tungpak na oras sa atin pong episode ng Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love. Tatalakay tayo sa employer-employee relationship. Ayan. Yung mga may kasambahay, yon. Kami mag-asawa, wala na kaming kasambahay. Dadalawa lang kami sa bahay. Yung mga may kasambahay, kasi po ito'y kaso ng isang kasambahay na 6 na buwan nang hindi sinuswelduhan. Ang tanong ko naman doon sa employer niya, bakit naman pinaabot pa ng 6 na buwan? Kaawa-awa naman yung kanyang trabahador na hindi nasuswelduhan. Kung kayo po ang kasambahay, anong gagawin nyo? Patatagalin nyo pa ba ng 6 na buwan? Di ba? At ano sa palagay nyo ang dapat na gawin ng kasambahay laban dito sa kanyang employer para makuha niya ang kanyang nakarampatang sahod? Ang inyo pong mapapanood ay bahagi ng programang Face to Face na mapapanood po sa TV5 alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga at may replays po sa Signal TV 1PH ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Pero kanina, alam mo, naputol to. Naputol ang Face to Face kanina. Hindi ko alam kung nag-overshoot sila o nagmali ng diskarte ng editor. Wala nangyari. Oo, naputol. Anyway, kung meron po kayong komentaryo, maaari niyong ipadalangin yung mensahe sa atin sa comment section sa ating Facebook live stream ng 92.3 True FM o sa FB Messenger ng Dr. Love. Maaari din po kayong tumawag sa ating mga hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi na tatalakay sa relasyon ng employer at ng employee. Ang pamagat po ng ating episode, Work Now, Pay Later. Panoorin ho natin. July. Yes po, July. Ano-ano ang mga ipinapagawa sa iyo bilang kasambahay? Actually po, pinapagawa niya sa akin yung all around po talaga sa bahay. So, pag dumadating po kasi siya, sinasabi niyang madumi yung madumi yung ginagawa ko. Ultimong yung kubyertos po, madudumi daw yung mga nasa likuran, pero hindi naman po totoo yun kasi ako yung nandun sa bahay. Sila mag-asawa kasi, nandun sila nagtatrabaho. Yung mag-asawa nasa trabaho yes po, lagi. Nasa trabaho so, po ilan sila. kayong kasambahay sa bahay? So, ako lang po talaga yung kasambahay doon. Ako lang po yung naiiwan at wala po silang anak. Nung pumasok ka ba, malinaw sa'yo kung anong mga gagawin mo? Yes po, pinaliwanag niya po sa akin, pero ang pagkakamali lang po, hindi niya po ako sinasahuran ng tama at wala pa po siya. Ilang buwan kang hindi nasahuran? Actually po, 6 na buwan niya po akong hindi pinapasahuran. Wala pa po siyang pinapasahod sa akin. Yung first month, maintindihan natin, no? Pero yung pangalawang buwan, ano na ang sinasabi mo? Nagrereklamo ka na ba? Yes po, nagrereklamo po ako sa kanya. Sinasabi ko, Ma'am,
baka pwede ko na po makuha yung sahod ko. Kasi kailangan ng pamilya ko. Kasi mapuputulan kami ng kuryente. Kasi meron din po kasi kaming pangangailangan. Pero ang ginagawa niya po, binabypass niya po ako. So hindi niya po ako binibigyan ng sahod. Bakit umabot ka ng 6 na buwan na nagstay ka? Nagstay po ako ng 6 na buwan dahil po wala po akong matirhan. And then pinasok lang po ako ng kaibigan niya rin po. So doon po ako nag-set, hindi ko naman po inaakala na ganun yung gagawin niya sa akin, na hindi niya ako sasahuran sa loob ng 6 na buwan. Magkano ba ang sahod mo? Magkano usapan niyo? Per month po, it's 5,000 po. A month? All around po yun hanggang sa paglinis ng aso. Pag nagtatrabaho sila mag-asawa, nagdadala po sila ng pagkain. Alam niyo po ba yung mga pagkain binibigay niya? Parang kaning baboy na halo-halo. Siya ang amo ni July na hindi raw nagpapasahod. Rose, pasok! Alam mo, napakapasyarin mo yan! Grabe ka! Wala kang utang na lang! Utang na lang! Totoo ba ito, Rose, na hindi ka nagpapasahod sa kasambahay mo? Ano talaga yung totoo? Yung totoo po kasi, ang pinag-usapan po kasi namin, una hindi muna po kita papasahuran, pero kapag yung kalahati maibibigay ko muna. Sinungaling ka! Wala ka binibigay sa akin kahit kalahati! Wow! May rep! May Pag rep! umaalis ako! Pag umaalis ako! Oo! May rep ka! Pero ano ba yun? Puro sa'yo tuyo! Puro tuyo! Wala pa! Talaga! Makinig ka muna! Hindi! Ba't nakikinig sa'yo? Teka lang. Okay, Magsalita ka muna patapusin. kasi ako! Okay, ikaw muna, Miss Rose. Okay. Bakit ka kumuha ng kasambahay? Kasi may trabaho kayo mag-asawa. Opo, di ba? Okay. Kaya nga po tayo kumuha ng kasambahay para po maging katuwang natin kapag wala po tayo. Matmore kung may anak pa po ako, di ba? Tapos siya po yung gagawa ng lahat. Lahat po ng ng sinabi niya, puro kasi lungalingan. Yung sahod po, dapat ibibigay ko yung kalahati, dapat po kasi bibigyan ko siya ng kalahati. Kasi syempre, gagastos siya. Yung sinasabi kong rep, andun po yung maliit na envelope. Sabi ko, para may panggastos naman siya, kahit ano. Kasi nag-usap kami mag-asawa, baka hindi mo natin masahuran kasi nagkakaproblema sa company. Di ba po, nade-delay din po minsan. Tapos, nagkaroon po nung time nung pandemic, nagtatrabaho kami. Bigla kaming natakot na baka matanggal din ako. Kailan ba pumasok itong si July sa iyo? November po. November of last year. Apo, 2023. Last year. Kaya nung after 6 months na sinasabi niya hindi siya nasahura, nagpaalam na siya. Bakit umalis ka July nang wala ka nakukuha? Actually po, ma'am, hindi po ako papayag na hindi niya ibibigay sa akin yung 30,000 na pinagtrabawan ko sa loob ng 6 na buwan. Dahil gusto ko maghaharap tayo sa face-to-face. Andito tayo ngayon. Saka ka pala mukha mo, dapat ako magre-reklamo Oo, sa'yo. talaga. Teka lang. May katibayan bang hindi ka nasweldohan? Ako po, wala po talaga. Sinungaling nga, wala kang binigay sa akin kahit piso. Meron kang iniiwan? May iniiwan ka? Wala kang Sabi ko, makinig ka nga, yung rep? Envelope na maliit. Sabi ko, bibigyan ka ng kalahati muna. Kasi nga, para So, may ano yung- paggastos ka. Okay. Wi-Fi, libre lahat pagkain. Wow, ang lupit Okay. mo! Sinungaling ka. Okay, pero ang usapan niyo ba ay may sweldo na 5,000, tama? Meron Buwan-buwan. naman po eh. Okay. Tapos, Wala ka pa nabibigay sa akin. nagsabi po ako, kapag Wala hindi, ka pa nabibigay. bubuuin ko po, within, hindi na po aabot ng 6 na buwan. Oh. Tapos, sabi ko po, meron pong training. Tapos, meron pang dapat ngayon. Sabi ko, bago po ng 1 month, Mag-training ka, 5,000? Eh halos lahat ng bahay mo nililinis ko? Wow! okay, chismoso mga sobra! Oh, talaga? Teka lang. Bakit nung unang buwan na hindi nakasahod, bakit nga nagstay ka pa? Dahil sinasabi mo wala kang malipatan at wala kang kapera-pera. Yes po, wala po akong So malipatan nun. ano ang nangyari dun sa 6 na buwan na yon? Nakapagsahod ka ba, Rose? Hindi. Hindi po ako nakapagsahod doon. Okay, wala kang naisahod ng 6 na buwan. Bakit ka nagpatuloy kung hindi mo pala Kasi kayang magbayad? Hindi po, magbabayad naman po ako noon. Pero yung... Hindi, pero inabot tayo ng 6 na buwan Opo, eh. pero yung 6 na, sulit naman po yun. Kumpleto naman po Sulit? siya. Binibigyan ko Madami naman ka kasi yung grocery. impact na dried fish. Tapos Kaya yun yung pinapakain mo sa akin. wow, yun po yung almusal ko. Dahil maaga po akong gumigising,
Kasi ibig yun sabihin, yung ano bibiling po, ko. Hindi lang. Kung gusto mong respetuhin Wow, ang lupit bahay mo! Rumispeto Teka ka lang rin. ayusin natin to. Kasi may maling nangyayari. Rose, hindi pa rin daw napapakain ng maayos si July, sinasabi hindi po niya. yun totoo. Maaga po ako Okay. maalis kasi maaga po yung pasok ko. Tanghali na nga po siyang dumigising. Tapos, meron po kaming kapitbahay na nagtitinda po. Doon po ako bumibili ng lugaw para yun po yun. Tapos yung tuyo, kasi ngayon na lang po ang aalmusalin ko, wala. Hindi nga siya gumigit. So yun yung binibigay mo nga So sa akin Rose, ang pagkain. sinasabi mo Ay, ay iiwan nga po ko nun. hindi Yung siya rep, yung rep po. gumigising ng maaga. Yung rep po, andun po yung lahat ng ito po, yung pang grocery. Wala lang kasi po kung time. Sabihin natin 8 to 8. 8 Okay, ng teka umaga, lang 8 ng gabi. Balik anong tayo oras? dun May sa OT pa. talagang issue natin. Kung hindi siya maayos magtrabaho, Rose, bakit hindi mo siya pinaalis ng hindi ka na inabot ng 6 na buwan? Yun nga po kasi naawa po kasi sa kanya. Hindi ba't mas nakakaawa na hindi siya nasasweldohan? Kasi hindi siya makapagpadala. Napapakain ko naman po siya. Tsaka kinausap ko siya, sabi ko po, hintay-hintay lang naman po yun. Kaya yung mga bintang niya, hindi po yun totoo eh. Kasi dalawa po kami mag-asawa eh. Dapat, Pero ang hirap nung hintay-hintay sa 6 na buwan, ha, Rose? Hindi mo alam, may Sorry mga ha, kailangan ako. medyo may mali. Kasi hindi naman siya siguro aabot dito. Pero dapat di mo na pinaabot ng 6 na buwan. Kasi ang nangyari nabaon tayo. Ang laki na nun kung 5,000, 30, no? 30,000 po yun. Oo. Hindi niya po inisip yung pamilya ko. Hindi mo ba alam yung pamilya ko nasa probinsya? Hindi mo ba alam na naputulan ng kuryente ang pamilya ko nang dahil sa hindi mo pagsahod sa akin? Ang mahalaga sa employer-employee relationship ay makonsider natin yung kahalagahan nung naglilingkod sa atin. Tao din itong tinamaan ng kulog na ito na katulad din natin na napapagod. So ang aral, pag hindi na natin kayang paswelduhin, let go of her. No? Kasi alam mo naman, sa unang buwan pa lang, hindi ko kayang paswelduhin. Mataas yung 5,000. No? Hindi ko maibabawas. Bayaran na kaagad siya at dispatchahin na. No? Hamong makahanap naman siya ng ibang employer. Di ba? So, ano ang solusyon? Kasi si July, 6 na buwan na hindi pinasweldo. Ay napakahaba ng kanyang pasensya. Kasi umaasa pa rin si July na kahit paano mababayaran siya. Pero July, kung sakaling meron kang mapasukan uli na bagong employer, medyo tone down ng konti. Huwag masyadong mataas ang boses. No? Tone down ng konti. Alam ko yung frustration mo na hindi ka napasweldo. At napakasakit nun talaga. Kasi may umaasa sa'yo. Rose, gawa na ng paraan. Yun lang ang solusyon. Otherwise, pupwedeng si July ay humingi ng tulong sa mga kinaukulan dahil hindi natin naibigay yung karapatan niya. No? So, ang solution, kung kailangan mong mangutang ka na, ibayad mo sa kanya at tapos na ang lahat. After all, sa itsura niyong dalawa, hindi na kayo magkakasamang muli. No? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din po sa iyo. Ito'y aral na ho. Sabi nga ni Jake, yung ating producer, mabuti na lamang at hindi umabot sa buwan ng Hulyo, buwan ng July, ang sahod ni July. Talaga hindi na aabot. 6 months na hindi na babayaran yung tao. So, common sense lang yan sa ating mga employers. Common sense lang kung common ang sense sa inyo. Kung wala naman kayong sense at puro common na lang, paano naman yan? Isipin nyo, naghahanap buhay naman. Deserving naman na sumweldo, di ba? Doon sa napagkasunduan nyo. Hindi ho po pwede sa katulong na sasabihin yung, bibigyan mo na kita ng kalahati, babayaran ko rin naman sa iyan pagka nagkapera ako. Hindi pwedeng ganon. Kasi kailangan din nila ng pera, kaya nga namamasukan yan ngayon, kung kayo po may mensahe at anuman ang suhestyon ninyo dito sa ating mga panauhin sa ating face-to-face, ipadala po ninyo ang inyong mensahe, ang inyong komentaryo sa ating Facebook page sa Messenger ng Dr. Love. Aabangan ho namin yan or maaari kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras, 10:01.
Dr. Love Radio Show, ang nadinig nating awitin, Emotion, sinawit sa atin ni Samantha Sang. Naghatid sa ating orasan, ganap ng alas 10:16 ng gabi. Bago ko ihatid sa inyo ang mga komentaryo ng ating mga Dr. Lovers na mga nakatutok sa atin ngayon, hinggil po sa ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love. Batiin ko lang po ng magandang gabi at happy listening at happy birthday sa ating kaibigan si Roy Bolisay. Happy birthday! In lang. Wala naman tayong naramdaman. Happy birthday! Happy birthday, parang Roy. Ang batang eskolta, kapatid po yan ni Myra Bolisay Lee. Napakabait na tao niyan, bagamat maputi na ang buhok, batang-bata po ang puso niyan. Siguro hindi maglalalayo ang edad ni Roy Bolisay ngayong araw na ito, ang kanyang birthday. Siguro mga 99, 98 na ang edad niyan. Yan. Roy Bolisay, ha? Happy birthday to you. At since wala naman tayo naramdaman kay Roy Bolisay, batiin natin, may pag-asa tayo rito. Si George Almonte ng Real Quezon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday! Happy birthday to you, George Almonte ng Real Quezon. Binabati ka po ni Edna Calleja. Parang sarap kumain ng lechon ngayon, ano? Sabi ng akin, doktor, tumataas daw ang aking triglyceride. Ang kolesterol ko raw tumataas. Hindi niya kasi alam. Ito mga nagdaang araw, nagpabili ako ng lechon paksiw doon sa sa La Loma. Uy, ang sarap. Ayun, tumaas ang aking cholesterated. Ay, nako. At birthday din ni Digna Pastor. Happy birthday! Digna Pastor. Okay, para magbigay po ng komentaryo sa ating napanood kanina sa ating episode ng Pest to Pez, hirit ni Dr. Love na pinamagatang Work Now, Pay Never. Pay Never. Nasa linya po natin ngayon buhat sa San Fernando, La Union, para bumati po ng isang mapagpala, mabiyaya at maulang gabi sa inyong lahat, si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Magandang gabi and welcome to Dr. Love. Aling Lourdes. Isang mabiyaya at mapagpalang Maulan. Brother. Oo. Ulitin ko. Kulang. Introduce ulit kita, ha? Buhat po sa San Fernando, La Union para bumati sa inyo ng isang mabiyaya, mapagpala, maulan na gabi. Brother! Nandito po si Sister Lourdes. Isang mabiyaya at mapagpalang Martes. Maulan. Brother. Aling Lourdes, kumusta kayo dyan? Umuulan ba dyan? Ay, kanina po. Pero ngayon wala na po. Ang alin po? Ay, yung ulan. Akala ko yung lamok. Kanina po. Bandang alas 5 po umuulan. Tapos uminto naman na po. Tumigil na. Okay. Parang lang po siya, tikatik na ulan po. Tikatik. Okay. Yes, po. Malalim yung Tagalog mo. Tikatik. Ay, opo. Oo. Ay, brother, sister. Ay, mukha artistahin pala. Sino po? Si Marivi Viola po. Marivi Viola. Yes po, artistahin pala. Artista po yan dati. Ay, saan po? Sa Clover, tsaka sa Clover, Opera House, yung Vaudeville nung araw. Kasama niyan si Chichay, si Aruray, Deli Atay-Atayan, Andy Balun-Balunan, si Tugo, si Pugo, yan ang mga kasama niyan. Kaya pala sabi ng pinsan ko mukhang artista naman ito. Tapos parang yung artista daw nung araw, ganun po. Oo. Kasabayan ho niyan si Carmen de la Rosa. Napakaganda pala talaga niya, sabi ni nung pinsan ko. Alam mo, sister, masabi ko sa'yo ang katotohanan, si Marivi Viola ay isang flight stewardess. FA, flight attendant. Oo. Kaya
Mahaba ang pasensya niyan. Mahaba ang pasensya, oo. Kung makikita man ng personal, ang una mong mapupuna dyan, balakang. Kaso po, hindi ko naman po siya nakikita eh. Oo. Ay, sinasabi ko sa'yo, balakang. Kasi yung balakang ginagamit niya pagka medyo magulo yung pasahero at saka medyo may turbulence, kinekembot niya ganun yung balakang niya para makatulog yung pasahero. Ganda pala nung ano. Maganda yan. Okay. Sexy rin pala siya dati, siguro, brother. Oo. Maganda yan. Hanggang ngayon, maganda pa yan. Oo nga daw po. Sabi ng pinsan ko, nakita niya, mukha naman palang artistahin ito. Sabi naman ng pinsan. Kapag kasama ho namin sa pilgrimage yan, kami magkakabarkada niyan. Magkakadikit kami niyan. At binabati ko po siya ngayon. At pati po si Myra Bulisay po. Pati si Elizabeth Villa Gonzalo. po. Tsaka si Seni Dayang Hirang. Tsaka si Alfred Saban. Oo. Tsaka si Ika Villangka. Oo. Ano po, Chato Sakluti po. Chato Sakluti. Oo. Sige. Bago natin batiin ang buong barangay, ano ang masasabi mo dito sa ating Pest to Pest hirit ni Dr. Love? Opo. Hindi naman yata tama yung ginawa ni Rose na hindi pinasahod si July. Diyos ko naman, ikaw naman, 6 na buwan pa lamang hindi nakakasweldo si July. Ano ba naman yan? Opo, pero 6 months pa lang eh. Opo, parang nakakaano naman po na kawawa naman po kasi yung tao naman eh. Kasi pumasok nga po siyang kasambahay para kumita. At suportahan niya po ang kanyang pamilya sa probinsya. Tapos po, ganyan pang nangyari. Hindi po siya pinasahod ng 6 months. Pero, unawain naman natin si Rose. Si Rose, yes po. nangako naman sa kanyang babayaran yung sweldo niya. 6 na buwan lang siyang hindi napasweldo. Bakit naman sumasama loob niyo? 30,000, brother. Ang laki ng bagay nun. Tsaka alam nyo, 5,000, murang-mura yan. Wala yan sa minimum wage dito sa Maynila. Kaya nga po. Tapos hindi pa nakukuha. Wala. Kawawa naman po yung isa. Ano ang masasabi mo kay July? July, mag-usap na lang kayo ng maayos ng amo mo kasi hindi na pwede mag-usap ng maayos. Sigawan na eh. Hindi po. Kasi siguro naman po, talaga namang handa naman siya siguro pasweldohin ka. Pero nagigipit lang din siguro siya. Pag nagkapera, pag umabot na ng 9 months, pwede nang pasweldohin. Opo. At kay Rose naman po, ay Rose, maawa ka naman siya kay July kasi siya lang din niya inaasahan sa pamilya niya. Kaya hanggat maaari, gawan mo ng paraan na sweldohan mo siya. Okay. Sige. Pag-usap lang po yan. Alright. Nandiyan lang po yung Diyos na gagabay sa atin. Yun. Maraming salamat, Aling Lourdes. Si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union na palagi po nakatutok sa programa natin. Narito naman ang komentaryo ng ilan sa mga Dr. Lovers natin, katulad ni Daisy. Sabi ni Daisy, hindi na basta-bastang kumuha ng kasambahay ngayon. Dapat tandaan na may benefits na sila. Nasa batas yan. Kailangan tumupad. Kung ayaw, makasuhan. Alam mo ba ang kasambahay ngayon? Kailangan mayroong SSS, may PhilHealth. Di ba? At saka, 5,000, ang baba nun. Ay, nako. Donald B., bakit naman kasi pinatagal pa ng ilang buwan yan? Dapat nagtaka ka na nung hindi ka sinahuran, ate. O dapat nagreklamo ka na kaagad. May kasalanan ka rin kasi pinatagal mo. On the other hand, umaasa siya na, mapapasweldo. Hoping against hope. Talagang napakatagal naman, 6 na buwan eh. Maswerte ako, sabi ni Maita Ramos, sa mga kasambahay ko. Dapat kasi ituring sila na kapamilya at hindi ibang tao. Kapag ipinaramdam mo yan
sa kanila, mas ganado silang magtrabaho. Bigyan lang yan. Bigayan lang yan. Walang dehado, walang agrabyado. Kailangan talaga tratuhin mong tao dahil tao naman yan katulad mo. Diba? Alas 10:26 ang tumpak na oras. Meron tayong isang phone comment pa. Okay, tingnan natin kung sino itong nasa linya na nagbubula din ng bibig at gusto naman na maipahayag din. Si Gerald ng Pasig. Magandang gabi sa iyo, Gerald. Hello, good evening. Ayan. Gerald, ilan ang kasambahay niyo sa bahay? Wala. Ako lang. Uy, pareho tayo. Di ko na kaya Dati meron kumuha kami ng nung may work pa ako ng Tigalaba. Oo. Pero hindi kami nag-commit ng ganon. Kumbaga, pag-uusapan niyo muna kung kaya. Hindi ko. Yun lang kinuha namin, Tigalaba, tapos yung konting linis. Pero stay out, Sabado-Linggo lang. Pag weekend lang. Weekend lang siya, yes. Kaming mag-asawa, can you imagine? Mahigit kami 70 anyos na eh. Wala kaming kasambahay sa bahay. Baka baka malinis naman yung bahay nyo ata eh. Wala namang nanggugulo ata. Kami lang naglilinis na dalawa. Minsan. Tapos kayo na rin po nagluluto. Bukas ako magluluto bukas ng ulam. Naku, adobong tuyo ang aking Naku, marinig niya yan ni Nanay Lourdes. Adobong baboy. Nagpabili na ako ng, yung tiyan ng pork belly. Ay, pork belly. Sarap. Pork belly. Tapos lulutuin mo doon sa liempo. Tapos lalagyan mo ng bawang, ng peppercorn, paminta, ng bawang, ng suka, tapos tubig, adobo. Palalambutin mo yan sa kawali. Yun lang. May ka pala sa taba, Dr. Love? Ay, naku naman. Hindi po ako... Ako kumakain ako taba. Pirito lang. Ay, hindi po ako kumakain ng baboy ng walang taba. Ano ba naman? Para yung tiyahing ko. Nasa taba ang baboy. Ng sarap. Oo, ganun. Ayun, kahit na yung sinigang na baboy. Kailangan maraming taba. Tapos may sausawan ka na patis. May konting sili na dinurog mo. Tapos magkakamay ka. Tataas na naman ang kolesterol mo. Hahabuli na naman ako ni Dr. Dizon. Dr. June Dizon, ang aking cardiologist at internal medicine. Napakagaling niyan. Dr. June Dizon. Mukhang magaling nga kasi 70 plus na si Dr. Love, di po ba? Oo, bago ako mag-pilgrimage, kumukuha muna ako ng clearance sa kanya. Ngayon pa lang, pinag-e-exercise na ako dahil marami-raming lalakarin sa Europa. Buti nakaka-walking pa kayo, Dr. Love. Hindi po. May kasama akong apo na nagtagatulak ng wheelchair, pero minsan naaawa naman ako doon sa aking apo. Tumatayo ako at ako na lang nagtutulak ng wheelchair ko. Ganon ang ginagawa ko. Oo. Ay, nako. Hindi, at least, pa kayo, unti-unti. Lakad, tapos upo. Kailangan, hindi pwedeng palagi nakaupo. Kasi, hindi lang matagal. Kasi, pag tumigil ka na ng movements mo, wala na. Simula na yan ang pagpanik mo sa langit. Oo. Kaya kailangan binabana. Hindi pa, matagal pa yan, Dr. Ay, salamat sa Diyos. Sana abutin ako mga 93, 94. Baka lampasan pa si JPE. Hanggang 95. Tama na yun, huwag masyado matagal. Huwag masyado matagal. At ako'y pupunta pa sa langit at iniintay ko ng mahal na birhen doon. At saka ni San Miguel Arcangel. Anyway, Gerald, ano masasabi mo dito sa kaso natin? Ayun nga, doon sa amo, sana binigyan niya muna ng kumbaga pag-aaral yung kung kaya nilang mag-asawa na kumuha ng kasambahay. Kasi may istorbo nila ibang tao. Oo. Siyempre mga yan, namamasukan din yan para kumita. Oo. Although mahirap ang Dr. Love, mahirap maging kasambahay. Totoo. Mahirap. Kasi ako gawa ko lahat eh. Pakain ko, hugas ko. Yun lang, mahirap na. Hindi pa ako naglalaban niya, Dr. Love. Totoo. Linis ng banyo. Paglilinis lang, kaya ako'y natutuwa dito sa mga chismosa eh. Ang dami-daming malilinis sa bahay eh. Yung ilalim ng kama, ang daming alikabok. Di ba?
Oo. Ako nga, naglilinis din ako ng kwarto ko. Pagka minsan, nalilibang ako pagtingin ko sa ilalim ng kama. May alikabok na naman. Buwisit na yan. Ano ba? Lagi nakasaradong hindi may iwasan yung Dr. Love Kahit may vacuum ka pa, didikpit mo pa. Di ba yung, mahirap Mahirap yung, mahirap din maging kasambahay. Dapat tinignan nung Kaya dapat pinapasweldo ng mahusay. Pinapasweldo ng tama. Swerte pa nga sila, hindi sila sinalbahe. Oo, totoo Maraming kasambahay na ganun ngayon. Oo. Masama niyan, baka magsampa ng kaso si July. Karapatan niya po yun. Karapatan niya. Karapatan niya yun. Para matuto rin sila. Okay. Salamat, Gerald. Gerald. Happy birthday ulit, Dr. Love. Thank you. Naku, nga pala, malapit na. Sunday na. Nahintay ko na ngayon, Dr. Love, June na Sa Christmas. Hindi ko alam kung sa Friday o sa Lunes, papakainin ko ng balut itong mga kasama ko rito ng tumigas ang tuhod. Sige po, Dr. Love. Papakainin ko ng balut itong mga kasama ko rito para tumigas ang tuhod. Sige, maraming salamat, Gerald. Thank you, Dr. Love. Thank you. God bless you too. Alright, bago tayo mag-break batiin lamang natin ang magandang gabi at happy listening si Arden Clerigo Cornelio, si Amadeo Giorgio Gonzalez kasama ang kanyang butihing ina na makakasama po natin sa pilgrimage sa October 5 to 21 sa Marian Pilgrimage natin sa Europe. Si Amadeo Giorgio Gonzalez and Mommy Lorlene Teresa Alforque Gonzalez ng Metro Davao City. Magandang gabi rin kay Rosalina Dalangin. Uy, maganda yun Maganda yung pangalan niya Dalangin Alani Hungko ng Kuwait, Josephine Catunaw Villegas, Maria Erica Yeclopena ng San Pedro, Laguna, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Riza Templadong Parang Kape, Francis Anthony Gador ng Antipolo City, Shari Picho ng Seattle, Washington, Plaridel Bulacan, Lina Ho, Chiato Saavedra Sacluti ng Novaliches, Quezon City, Angelita Banataw ng Pateros, Judith Vicente ng North Caloocan, Bongbong ng Barangka, Marikina City. Ito pang presidente natin si Bongbong. Engineer Mercy Santos na nakipagtanghalian kasama ng birthday celebrant na si Digna Pastor at si Lilibet Pernesita na sarap ng kain. Engineer Mercy Santos, Raquel Bulkiren Malangle, bumabati na magandang gabi. Eduardo Roma, Marvin Riabad ng North Caloocan, and Maria Cristina Canizal Esban. Buwabati po ng magandang gabi and happy listening buhat sa San Jacinto, Masbate. Pagbabalik natin, ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Roland ng Silang, Cavite. Oras, alas 10:34. Please, when will I see you again? Ang ating oras, ganatang 20 minuto bago po mag-alas 11 ng gabi. Narito ang liham kasaysayan tampok sa ating palatuntunan ngayong gabi. Ito ay padala ni Roland ng Silang, Cavite. Magandang gabi sa iyo, Dr. Love. Ako po si Roland, 34 years old. Ako po ay isang security guard sa isang malaking warehouse sa Silang, Cavite. Dito ko po nakilala si Angie na isa sa staff ng warehouse. Siya po ay 38 anyos at may 3 anak na. Siya po ay isa ng balo dahil namatay na ang kanyang asawa sa aksidente sa motor. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa, Dr. Love, hanggang sa naging kami na po. Ipinakilala na rin po niya ako sa mga anak niya at madali ko naman pong nakasundo ang kanyang mga anak. Mahal na mahal ko po si Angie, Dr. Love, at ganun din po siya sa akin. Mahal na mahal ko rin ang mga anak niya at nakahanda po akong maging tatay nila. Ang problema lamang po, hindi boto kay Angie ang pamilya ko.
May bitbit na raw kasing responsibilidad at mas gusto pa raw nilang makipagbalikan ako sa aking ex-girlfriend at kami na lamang daw ang magpakasal. Pero wala na rin akong feelings sa ex ko at wala na rin kaming planong magkabalikan pa. Paano po ito, Dr. Love? Mahal na mahal ko na po si Angie at ang mga anak niya. Kailangan ko pa bang isaalang-alang ang feelings at opinyon ng pamilya ko? O dapat kong sundin ang nararamdaman ko dahil nasa tamang edad na ako at ako naman ang makikisama kay Angie? Dr. Love, umaasa po kong matutulungan ninyo sa problema kong ito. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa bumubuo ng programang Dr. Love. Gumagalang, Roland. Maraming salamat sa iyo, Roland. You're 34 years old, 34 anyos ka na. Sabi nga, you are long overdue. Dapat may asawa ka na. Sa edad mong yan, dapat may anak ka na. No? Pero hindi natin pwedeng diktahan ng bawat tao. May kanya-kanyang panahon yan na sadyang inilaan ng Diyos. Merong taong talagang para sa atin, no? Merong tao na pag ipinilit natin yung gusto natin, nagkakasama nga tayo. For a while, masaya tayo, pero at the end of the day, after a few years, ay nagkakahiwalayan din yung mga mag-asawa. Kasi ipinilit yung gusto nila. Kaya nga sa mga magpapakasal, dapat po kasi inuunawa natin na isinusuko natin ang lahat sa Diyos at hinihingi natin ang guidance ng Diyos doon sa ating mga desisyon. Upang sa gitna ng pagsasama natin naroon ng Diyos para magbigay ng biyaya at proteksyon at gabay sa ating pamilya. Now, going back to the story of Roland, na 34 anyos, isang security guard, may syota siya ngayon. Ang syota niya ngayon ay 38 anyos, 4 years older than him, at meron ng 3 anak. Ngayon, ayaw ng mga magulang ni Roland dito sa kanyang syota ngayon dahil may bitbit na raw. 3 na anak buy one, take 3. Diba? Ganon. Ayaw. At ang gusto ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak, balikan niya yung dati niyang syota. Hello? Alam niyo ba sinasabi niyo? Isinukan na niya yung syota niya. Bakit papakain mo sa kanya yung sinukan niya? Ano ba? Kayo bang makikisama sa, dito kay Roland? Kayo ba makikisama kay Roland o doon sa papakasalan ni Roland? That's very unfair. Alam nyo, yung anak ninyong si Roland, 34 anyos na, kulubot na ho lahat ng balahibo niyan sa binti. May balahibo na po yan sa kili-kili. Ibig sabihin, kaya na niyang makabuntis, kaya na niyang magpundar ng kanyang sariling pamilya. Bayaan niyo siya. Kung itong babaeng kanyang syota ngayon na may 3 anak na, may asawa o hiwalay sa asawa, ako ang unang-unang magsasabi, Roland, wag mong ipasok ang ulo mo sa sakit ng ulo, sa problema. Kasi may asawa ang babae. Pero balo na po itong babaeng ito kung nakikinig man ng mga magulang nitong si Roland. Balo na po ang babae. At hindi porke balo siya, masamang tao na siya. Hindi na siya pwedeng mag-asawa uli. Ang validity ng kasal, ng pagiging mag-asawa, pag namatay po ang asawa mo, maaari kang magpakasal uli sa iba. Okay? So, si Roland kasi ang makikisama dito sa babaeng ito. Si Roland naman ay maganda ang interaction at pakikipagrelasyon sa anak nitong kanyang girlfriend na 3. Maganda ang pakitungo sa kanya, maganda ang pakitungo niya sa mga anak.
So, walang problema. Ang problema, nasa mga magulang. Roland, ipaliwanag mo sa mga magulang mo na sa edad mong 34, kaya mo nang magdesisyon. Alam mo, nagtatagumpay ang isang pagsasama ng mag-asawa kung pareho silang nagmamahalan. Ikinakasal ang mga nagmamahalan, parehong nagmamahalan at sumusumpa sa harap ng Diyos at sa harap ng bayan ng Diyos na sila ay magmamahalan, rerespetuhin ang bawat isa, paglilingkuran ang bawat isa, mamahalin sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman hanggang sa kamatayan. Isinusumpa yan sa harap ng Diyos. So, nagiging tagumpay lamang ang relasyon ng mag-asawa kapag pareho silang nagmamahalan. Kung isa lang ang nagmamahal, kung si Roland lang ang nagmamahal, at hindi siya minamahal ng siyota niya, hindi po magtatagal ang relasyon. Pagsasawaan niya ng siyota niya. Kahit na araw-araw magbigay siya ng isang lote ng lupa dyan sa Forbes Park. Regalo niya dito sa babaeng ito, pagsasawaan siya ng babae dahil walang pagmamahal sa kanya. Kahit na naghihirap ang dalawang tao, kapag sila'y nagkakaunawaan at nagmamahal, masaya ang kanilang pagsasama. Kaya Roland, sang-ayon ako sa iyo para hindi lamang sumama ang loob ng iyong mga magulang, maaari mo silang kausapin, no? At sabihin mo sa kanila na ikaw ang dapat magdesisyon sa buhay mo sa edad mong yan at wala kang nakikitang mali sa gagawin mo na pakikipagrelasyon o kung makasal man kayo nitong babaeng sinasabi mo na may 3 anak, after all, biyuda naman siya at ikaw ay binata, no? So, ipaglaban mo ang inyong pagmamahalan at ito ang essence ng tunay na pag-ibig at ang kaligayahan ng tunay na nagmamahalan. Sana'y maging tagumpay ang inyong pagsasamang dalawa at sana ay humaba pa ang inyong pagsasama at magkaroon kayo ng isang magandang pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. To Love Again ng The Four Aces, paboritong awitin ni Myra Bulisay Lee, na kapatid po ng ating birthday celebrator na si Roy Bulisay na wala ho kaming natikman. Wala, natapos ang programa. Wala kami natikman. Ganun pa man, happy birthday to you, my good friend. Sa ngalan po niyan, ang awiting yan tayo magpapaalam na at babalik bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, sa pamuno po ng ating producer, si Jake Backwod, itinawid po tayo kasama si Direk Chic Mamaril, Rome Ortigas, at si Rodel Makatangay, ang ating ORAD operator. Ito po si Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.